Welcome to Tong's Lecture. Ang i-discuss ko sa inyo ngayon ay 3D forces or yung tinatawag na forces in space. And bago tayo magpunta sa mga sample problems, may i-discuss lang ako sa inyo na konti lang. So itong figure dito na nakikita nyo, ito yung form sa 2D or sa 2-dimensional. Pagdating natin sa 3-dimensional, hindi na tayo gagamit ng sin theta. Ang gagamitin natin, puro cosine theta. Pero may definition yan. Definition ng theta x, itong angle dito ay theta x. And yung theta y naman, it is the angle between positive direction of y-axis and f. So ito yung positive y direction, ito yung f. So yung distance between Earth. So, yung angle between dito sa dalawang to ay theta y. At syempre, pagdating natin sa 3-dimensional, kakaroon pa tayo ng isang component. Kaya ito na yung gagamitin natin na form. Okay, so try lang natin hanapin kung ano dito yung theta x at yung theta y. Para sa theta x, ito yung between positive x axis at saka yung f. So, ito yung theta x. And ang angle nito ay 150 degrees. Sa theta y, positive direction of y-axis at f. So, ito yung theta y. Ang angle nito, 60 degrees. So, kung isusulat natin yung 4, ng vector is equal to magnitude na 1,000 times cosine 150 i plus cosine 60 degrees. Okay. Yan. At hindi ko na isi-simplify. Tapos, meron pang isa. Itong bagong variable na lambda. Itong lambda, ano yan? Yan yung variable na gagamitin natin para sa unit vectors. Diba? Ito yung unit vector. So, yung vector is equal to magnitude times lambda. And kung gusto natin kunin yung lambda, ito lang yung vector divided by magnitude. Okay? So, sa next video na yung sample problem.